Ito, mga kaibigan, kapapasok pa lang na mainit na balita. Matinding hatol sa kaso ni Sara Sayad Lustay Duterte. Hinahanda na ho ang kanyang kulungan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, sino po ang nakakaalala nitong kaso ni Sara Sayad? Maraming kaso nito mga kaibigan. Ba't ito hong pagwawala niya, mga mahal kong taga-subaybay? Natatandaan niyo po ba yon? Yung pagbabanta niya ng pagtitil ng buhay sa ating mahal na Pangulo at marami pang iba. Natatandaan niyo po ba yon? May ilang buwan na rin nakakaraan, pero last year nangyari yon. Ay ilike muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel. Ito ang latest update to sa kaso na yon. Paghatol kay Sara Lustay Duterte. Nako, nakahanda na po yung kulungan, diretsong kulungan. Mga kaibigan, wag po kayong alis, dahil ito po ay karapatan nyo po na malaman. Marami po ang nagtatanong, marami ang naghihintay. Sa wakas, ito na po at ibinigay na po ng DOJ ang latest update dito po sa hatol sa kaso ni Sara Sayad Lustay Duterte. At ang kulungan niya po diyan sa City Jail, ay baka sa bikutan ikukulong to, ay nakahanda na, mga kaibigan. Gusto ko munang kunin ang inyong panig sa lahat po ng nakakaalam o napanood itong pagwawala noon ni Sara Sayad Lustay Duterte. O ano ang masasabi nyo dito po kay Sara Sayad, dito sa pagbanta sa ating mahal na Pangulo? Comment section po bukas. Karapatan nyo magbigay ng mga public opinion. Talaga uubusin ho itong mga pinuno ng DDS. At yung iba'y DDS nakasuhan na rin po. Yung ay hindi pa nga abuso ng kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, dahil tumitingin mo sila sa ebidensya, di ba? Kung anong mayroon sa ebidensya, ay doon po sumusunod ang ating mga kinaukulan. Ay buti nga ito ay hindi aktual na kinulong, mga kaibigan. Itong si Sara Sayad noon, nung nagmumura, nagbabanta, nakikituloy ng buhay ng ating Pangulo, ay buti nga hindi siya kinulong agad hindi siya hinuli tandaan nyo, kung nakakapanood kayo, kung nakakapag-research kayo, kung sa ibang bansa ho nangyari yan, hindi na ako babanggit ng anumang pangalan ng bansa, ay automatic ikukulong ho yan, dahil mismo live sinasabi na nagbabanta sa Pangulo. Ay sa Pilipinas ho hindi nangyari. But anyway, hindi po natin masisisi. Ganun pa rin ho, ganun pa rin kabait ang ating mahal na Pangulo. Dumaan pa rin ho sa tinatawag na legal na proseso. Ay nabanggit ko lang ibang bansa, dahil mayroon po tayong mga pinuntahan na bansa, ay napapanood natin at nakakapag-research tayo na kapag ganun ang nangyari sa mga asal ni Sara Sayad Lustay Duterte, na nagbanta ka sa isang Pangulo ng live, na nagsasalita ka na papaslangin mo o ipapapaslang, iuutos, naku, automatiko dadakipin ka. Huhulihin at ikukulong, tapos kakasuhan. Ay dito ilang buwan pa ang nakaraan bago nagkaroon po ng resulta. Ito mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Ibabahay ko po sa inyo, dahil ang kulungan ni Sara Sayad Lustay Duterte ay nakahanda na po. Ito. Yung update ko sa kanya na NBI. It's under review. Under review. Under review meaning may resolution na. It's pending review with the division head. Kailan mo siya nasabit, sir, SSL? I'm not sure. Alam ko po not sure, but late 2025.
Sir, may resolution na, meaning isasampa na lang bilang kaso. Di po. May resolution na draft, pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. Sir, ang tanong lang kasi recently, bubat po si VP Sara na mag-candidate po siya as president. Apekto po may lalo niya sa... Di po. No. Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. That applies to any other individual, whether or not it expressed an intention to file for certain position. So yung pag-debate yung ganyan, may timeline po kayo? Para po sa lubos yung pangunawa, yan po ang DOG na nagsasalita ho. At may paplas pa rin ako sa screen. Buhat sa Abante News Online, nandiyan po, babasahin ko. Ito po yung sinabi ng DOG. Ito, kasalukuyang under review ang mga reklamong inciting to sedition and grave threats na inihain laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ng National Bureau of Investigation NBI ayon kay Justice spokesperson Attorney Polo Martinez. Ang reklamo ay kaugnay na umano'y pagbabanta ni Duterte Carpio na ipatumba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang membro ng kanyang pamilya. Yan po mga kaibigan, nandyan naka-flash sa screen ang ikangay mga batayan natin at presibo. Alam ko, updated po kayo dito. Inuulit ko kung sino po nakakatanda sa pagbabanta, pagmumura at pagbabanta na ipatutumba, ipakikitilang buhay ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang pamilya ni Sara Sayad Lustay Duterte. Yan po mga kaibigan, under review po mga mahal kong taga-subaybay, dahil dalawa lang po ang pupuntahan nito mga kaibigan, dismiss at pwede rin pong iakyat sa korte mga mahal kong taga-subaybay. Ngayon pag na-dismiss adi wala na yung kaso. Ngayon pag inakyat sa korte, ang kasunod po niya ay arrest warrant at siyempre ikukulong si Sara Sayad Lustay Duterte. Kaya't maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay, napakarami ang nagbibigay ng anumang public opinion na itong hatol sa kaso ni Sara Sayad Lustay Duterte ay maiakyat sa korte at labasan ng arrest warrant na ang kasunod po ay pag-aresto, kaya hinahanda na po ang kanyang kulungan mga kaibigan. Maliwanag mga mahal kong taga-subaybay, dahil walang po ang pupuntahan ito, madismiss or iakyat sa korte. Pag naiakyat to sa korte, maglabas ng arrest warrant at siyempre uhulihin si Sara Lustay Duterte. Kaya ngayon pa lang ay handa na daw ang kulungan ayon sa maraming nagbibigay ng anumang public opinion. Tama nga naman. Siyempre pag hinuli ka, ikukulong ka, di ba? Abangan po natin ito mga mahal kong taga-subaybay, dahil mismong DOG na ang nagsabi, under review. Dahil ilang tulog na lang po ito, malalaman po natin kung saan ikukulong si Sara Sayad Lustay Duterte, dahil nakahanda na po ang kulungan. Kaibigan, isang like, isang share sa video nito. Salamat. Talak.